So hi guys! Welcome back to my channel and we're back for another update. Bago tayo mag-proceed, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel and gusto mo ng mga ganitong content, please click the notification bell and subscribe button para sa ganon lagi kang updated sa mga upcoming videos ko. And thank you again for being here for watching my videos. This is another update guys. Sa last na vlog ko about sa visa application ng Happy. Diba, sabi ko nung last time, ito guys. Kung hindi nyo pa napapanood yan guys, you can go to my channel at hanapin nyo lang yung videos na yan. And yung mga iba ko pang videos about that, yung application ni husband sa seasonal farm worker going to South Korea. So this is not only a tutorial or vlog about how to apply on South Korea being a seasonal farm worker. Guys, ito ay ano ko rin, para kumbaga gusto ko rin i-save for remembrance yung journey ni husband going to South Korea. Para sa ganon, meron akong malulukbak pagka kailangan namin. Siguro, may mga naghahanap din ng ganito, di ba? Yung mga kung paano yung gagawin nila pagka mag-a-apply sila sa South Korean farm worker. I hope makatulong din ito sa iba. Yung naging journey ni husband. Step by step na ginawa niya kung paano siya nag-apply. And guys, kung meron akong mga hindi mababanggit dito sa video na ito at may mga katanungan kayo, feel free to comment down below your questions. And of course, kung alam ko naman ang sagot, sasagutin natin yan. And disclaimer lang guys din, ito pong sinishare ko is based on our experience lang din po. Other than this, kung may mga katanungan kayo na hindi ko alam, maybe you can go to your munisipyo or LGU para magtanong sa mga, sabi nila, pwede kayo mag-apply sa peso or pwede kayo magtanong dyan sa munisipyo nyo kung tumatanggap sila ng seasonal farm worker going to South Korea. Kung may ganyang program sila. So, kung wala, meron din yatang mga ibang bayan na tumatanggap ng dayo. Hindi ko lang sure kung ano yung mga bayan na yun. Okay guys, without further ado, start na ako. So, ayun nga, yung last na video ko about sa visa application ni husband is, praise God, ito ay granted na guys. Actually, before siya mag-granted, ang lumabas dun sa system nila ng embassy, kasi diba, na-check siya sa system nila na kung pwede mo tignan kung approved ba, kung granted na ba or hindi pa. So, noong una, parang nagkaroon ng glitch yung system nila. So, yung previous niya na application ng visa, yung nag-grant dati, yung gamit niya, is wala sa system. Tapos, ang lumabas is under review pa siya noong unang check. Nung susunod na is nag-grant na siya. Yes! Ayun, kaya ang laki rin ng pasasalamat namin sa Lord na nag-grant yan. Kasi nga, di ba, medyo naghigpit na ngayon. Paano ko nalaman na medyo nag-glitch sila? Kasi meron siyang isang kasama na may visa na siya, pero dun sa system, walang lumalabas. So, ayan, nagkakaproblema din talaga yung system o yung embassy niya yun. So, ayan, much better talaga na to check personally para sure. And what else? After ng visa, guys, of course, tawag dito, may schedule na sila for PIDOS, yung pre-departure nila na seminar, para malaman nila, or ng mga bago pa, kung ano yung mga dapat nilang gawin sa pag-alis nila, yung mga dapat nilang galin, mga ganon, or yung mga bawal. Yan, seminar guys. Tapos na rin siya dyan, nung isang araw, and yung isa pang update is, ang seasonal farm worker, as the mayor said in my previous video, kung narinig nyo yun guys ha,
sabi ng mayor is, ang mga seasonal farm worker daw ay under na din sila ng OWA. So, good thing yun kasi may mga benefits ang pag under na sila sa OWA, di ba? Ayan ang bagong update ngayon ng seasonal farm worker. So, they have to register sa OWA bago sila umalis. After ng PIDOS, mag-OWA sila. So, hindi pa nila tapos ngayon, as of now, March 22, hindi pa sila nakakapag-register sa OWA. PIDOS pa lang. So, ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Before pa, simula pa sa umpisa pa lang ng video ko na sa Lord lang ang papuri at hindi po sa akin. Kami po ay simula pa ng umpisa, wala talaga kaming hawak na kahit magkano. Sinasabi ko to sa mga previous video ko pa lang. Pero, pag nakita talaga ng Lord na andyan yung faith mo sa Kanya na kahit ano, kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin ng mga nasa isip natin na imposible. Isipin nyo guys, from the start, medical, ayan pala sa lung center, general check-up, visa, travel insurance. Oh. Diba guys, this past few months, simula nung umuwi si husband, talagang tight ang budget namin. So, in short, kung iisipin bilang tao, wala talaga kaming means para mabayaran ng lahat ng yan. But every time na darating yung moment na yan, or malapit na yung date na yan, He really provides everything. Hindi siya nagkulang. Talagang nagkakaroon at nakakabayad kami. So, gano'n na lang talaga yung aking paniniwala sa Lord, sa provision niya. Siya yung provider natin eh. 'Di ba? Maniwala ka lang, magtapat ka lang, at gawin mo lang yung dapat mong gawin. Siyempre, kailangan mong kumilos. Pakita mo sa Lord na andyan yung faith mo sa Kanya, kaya mong gawin. So, ayun, ang ilang mga proseso na nabayaran namin lahat ang dapat bayaran. Then gumagawa ng paraan ang Panginoon para mag-provide sa bawat bagay nito. Ngayon, ang kailangan namin is for the ticket naman. Kasi guys, di ba tapos na sa PIDOS. So, OWA, hindi ko pa sure kung ano yung next na mangyayari. Basta kailangan nila mag-register sa OWA. So, may registration fee din yun. Pero maliit lang naman. Ngayon, ang inaalala namin is yung sa ticket. But, I don't know. I feel I don't feel worried about that. Because, ilang beses ko naman na-prove ang faithfulness ng Panginoon. Although we are not faithful, He is always faithful. But, of course, kung anong will pa rin ng Panginoon, kung anong will niya para sa amin, tatanggapin naman namin. He knows what's best for us. And, ito nga yung sinasabi ko guys, gusto ko siya yung step by step na nangyayari. Kaya ina-update ko rin kayo. Gusto ko rin na meron akong remembrance hanggang sa makaalis siya, hanggang sa nandun na siya, para soon meron kaming titignan na ganito pala yung ginawa natin. So, ako unang-una na ako, medyo ulyanin ako. Kahit yung mga past videos ko, past vlogs ko, pinapanood ko pa rin yun hanggang ngayon, yung mga tutorial ko na paano magbayad ng ganitong bills, ganyan. At tinitingnan ko pa rin siya kasi ngayon, medyo nakakalimutan ko na. So, pagbabalikan ko, ganito pala yun. Ayan. Kaya, gusto ko rin itong i-film para mapapanood namin soon. Hindi lang kami, ng mga anak namin. At, higit sa lahat, makakatulong pa kami sa iba na naghahanap ng mga ideas kung paano ba yung ginagawa. Ayan. So, ayun na nga. So, as of now, we're praying for the ticket. And guys, sa mga nanonood din po ng videos ko and praying for us, nagpapasalamat po ako sa inyo for praying with me, with us. Sa tulong nyo talagang pagka nagtulong-tulong talaga tayo sa prayer, talagang dinidinig tayo ng Lord.
At ayun, nakikita naman yung card natin. Ayun po ang update. As of now, ang kanilang status ngayon is finish na sila sa PIDOS. This is batch 1 guys ha. May mga susunod pang batch hanggang batch 3. Kung hindi ako nagkakamali, batch 3. So, ayun nga yung sinabi ko before na nagka-problema sa na-delay sila dahil may inaasikaso sa DMW. Pero before, ang tentative date ng alis nila is dapat March 15, nakaalis na sila. So, ngayon, may date na rin naman sila ng alis. Nakaschedule na rin siya ngayong katapusan ng March. So, kasama na siya dun sa schedule na yon. So, kailangan namin mag-provide ng pangbayad sa ticket para makaalis na siya sa March 23. Yan guys, ang aking update for now. And, ayun, muli pinapasalamat ko sa Lord na na-grant ang visa niya. Kasi nga, medyo na ako nitong kailan kasi nag-higpit sila. So, after nito, after ng ticket, and ayun pa, may mga kailangan pa pala kami na syempre kailangan niyang bumili kahit papano ng mga gamit or ng mga groceries, ganyan. Tapos, may nireseta ang doktor sa kanya. Yun ang iniisip ko na inaantay ko rin ng provision ng Lord na magkapera kami para mabili namin yung nireseta ng doktor sa kanya. May maintenance na kasi siya. Yun nga, yung nagpa-medical sila, so nagpa-blood chem siya dahil medyo mataas yung dugo niya. Siya, parang second na medical. Parang nadoble kami sa medical kung tutusin. Ayun, tapos niresetahan siya ng doktor. So, kailangan dala niya yon sa pag-alis niya. Yun. 5 months siya, diba? Kung ma-extend pa siya ng 3 months, 8 months siya doon, kailangan may gamot siya. Sa foods naman, kahit pa paano, syempre gusto namin mag-grocery para may dala siya. Pero, mas importante, syempre, yung gamot niya. So, ayun guys. I hope you'll continue to pray for us, for God's provision, for everything He needs, hanggang sa makaalis siya, hanggang sa nandun na siya, yung safety niya, yung good health, of course, para sa pag-work niya doon. And, of course, yung mas malapit pa rin siya sa Lord kahit nasa malayo siya sa amin. And, ganun din yung permission ng Lord para sa amin na nandito ako bilang may iwan sa mga anak mo. Yan. Guys, kayo rin kung kung nagpaplano kayo mag-apply as farm worker sa South Korea or sa iba pang bansa, ayan, pag-pray lang natin yan, kapit lang sa Lord at tutuparin niya yung mga pangarap natin. Higit sa lahat para sa pamilya natin ito, ang ginagawa natin. Ayan. I think that's all for now. And update ko pa kayo ulit sa mga susunod pa nilang steps. Tomorrow, they're going to have an orientation. Nagpapatawag ang LGU. I don't know kung anong topic. Basta nakalagay lang doon. That's tomorrow, March 23, yung orientation nila. So, kung ano man update doon guys, ay share ko rin sa inyo para maging updated kayo. Kasi yung last video ko, medyo matagal na rin yun. Hindi ko kayo na-update kasi medyo busy talaga kami at maraming ganap-ganap at marami rin kami inaasikaso. So, at marami rin kasi akong ine-edit guys, kaya hindi ko rin siya ma-upload kaagad. So, ayun guys, as I've said, kung meron kayong katanungan or meron din kayong gustong i-share about our topic, comment down below lang kayo guys. Feel free to comment and share your insights and your questions kung may mga questions kayo. And again, please don't forget to like and subscribe to my channel and to my other social media pages. Please follow. This is a big help for us, for our family, most especially to my kids. In advance, thank you po muli, lalo na sa aking mga followers and subscribers. May God bless us all, guys. Again, this is Gracie.
Bye!